nawala si Raymond sa buhay ko. Mahal na mahal namin ang isa't isa, Mimi. Pero ate, paano yung annulment? Lahat ng sakripisyo gagawin ko para sa'yo. Huwag mo lang ako i-take for granted. Please. Hindi ko na alam kung anong dapat kong maramdaman. Akala ko magiging okay lahat. We were just talking about the future. Dad, promise me, wala nang masasaktan sa atin. Ililis natin ang isip niya sa nangyari ng lindol. Pakiramdam ko nag-reconnect sila ni Mami Shirley dahil sa lindol. Tagal na ako nagpaparamdam sa'yo. I love you. I want to make you happy. Kung malungkot ka, just say yes. I'm sorry. Ang dami kong gusto sabihin sa'yo. Punong-puno din yung damdamin ko. Paano kung hindi ka nakaligtas doon sa lindol? Paano mo malalaman kung ano yung totoong nararamdaman ko? Pero ngayon, maglalakas loob na ako. Princess, I'm in love with you. But what about me, Mami? What about you? Feeling ko mas nag-worry si Xavier kay Princess eh. Pati iwan niya ako. Kaya kong hadlangan ang relasyon na yan. We will win this war. Hayaan mo na yung Xavier na yan kay Libby. Let go. Hindi problema sa akin kung sasagutin mo si Justin. You have my blessing. Bayag na ako na manligaw ka, pero nandun lang muna. Okay na okay yan for me. It's more than enough. Naisip ko po yung tungkol sa amin ni Princess. Nakikipagmabuti na siya kayo. Nagsiselos ka? Sana talaga nandito si Mama. Pero kasi kung nandito si Mama, sigurado po matutulungan ako ng kay Princess. Nasaan na kaya si Mama? Nasa mabuti kaya siyang kalagayan doon? Na kaya siya babalik sa atin? Leilani? Oh my God, boy siya! Gising na siya. Babalik na ulit ako sa school, Dad. Pero promise ko sa'yo, araw-araw pa rin akong dadalaw until you're fully healed. Thank you. Nagkita na ba kayo ng mami mo ulit? Yeah, actually, pinuntahan ko siya dun sa shop the other day. Pero saglit lang kami nakita eh. Mukha kasing nagmamadali si Mommy. Mukhang may lakad sila ni Attorney Adrian. Did you tell her na nasa hospital pa ako? Yeah, alam niya. Pero ang bilin lang kasi niya sa akin is to take care of you. Yun lang? May in-expect ka pa bang iba, Dad? Wala. I just wanna talk to her. Do you have my phone? Can I borrow it? Actually, nasira yung phone mo nung nag-earthquake. Pero don't worry, bumili na ulit si Grandma ng bago para may magamit ka. Nice, thank you. Dad, alam mo huwag kang masyadong magpa-stress. Okay, dahil kailangan magpalakas at magpagaling ka. Mas importante yung health mo ngayon. Salamat na. Kasi hindi pa. Okay. I'll finish this. Ate, alam mo somehow, naaawa ko kay Adrian. Hindi, what can I do? Ayoko naman siyang paasahin. Mahal ko pa pala si Raymond. Gusto kong magkaayos kami. Gusto kong magkabalikan kami. Gusto kong mabuulit yung pamilya namin. Even if the annulment is on the way, saka paano yung Divina na yun? Yan ang problema ko, yung babaeng yan. Malalakas talaga ang pakiramdam ko na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Onse. Sa pagkamatay ni Tado. At pagkawala ni Leilani. Huwag sana mapunta ang pamilya ko sa kanya. Ano bang magagawa mo? Paano mo pa siya mapipigilan? Kailangan makita ni Raymond ang totoong kulay ng babaeng yan. Kailangan natin i-expose yung kasamaan niya. Paano? Kung andito lang si Leilani. Saan ako? Parating na siya.
Siya na balang magpaliwanag sa'yo. Sino? Sino siya? Nurse, iwan mo muna ako. Ikaw? Oo, Lailani. Iniligtas kita. Bakit mo ako niligtas? Alam ko, galit ka sa akin. Anong ginagawa mo dito? Si Xavier po. Sinabihan na kita, nalayuan mo siya, di ba? Xavier! Xavier! Wag! Ayos! Anak! Ma? Kasasabi lang eh. Pero Lo, Sakay na sa loob ng auto. Nagalit ako sa'yo sa mahabang panahon. Inilayo si Xavier sa'yo dahil ang akala ko tama ako. At ang akala ko, ikaw talaga ang may kasalanan sa pagkawala ng anak ko. Pero nag-usap kami ni Xavier. Pinatay niya ang papa mo. Justice is being served now. Justice? Alam niyo ba talagang kwento, Lo? Alam ko at alam mo rin. Alam niyo ba sinasaktan ni Papa si Mama? Lo, kung kinilala niyo lang si Mama. Lo, kung tira niyo lang kahit isang beses. Lo, malalaman niyong mabuti siyang tao. At hindi deserve to nangyari sa kanya, Lo. Pinarealize niya sa akin na marami akong pagkakamali. Marami akong pagkukulang sa'yo, Lailani. Sising-sisi ako sa mga ginawa ko. I am sorry. Kaya pinangako ko sa sarili ko na babawi ako sa'yo. Sa inyo ni Xavier, itatama ako ang mga mali ko habang may panahon at pagkakataon pa. Nung may nagtangka sa buhay mo at nung ma-ospital ka, alam kong nasa panganib ka. Ramdam ko na may nagmamanman sa'yo. Pero hindi lang malinaw sa akin kung sino, kung bakit. Kaya nagdesisyon ako. Kailangan protektahan kita. Nakipag-usap ako sa may-ari ng ospital na isa kong matalik na kaibigan. Nailabas kita ng maayos. Dinala kita rito sa ligtas na lugar dahil alam ko isang araw magigising ka rin at i-explain sa amin ang lahat.